Kaya pagka nasasabihan ko sister mga kabady, naaawa rin naman ako, kaya lang para sa kanya din naman yung sinasabi ko eh. Magandang umaga sa ating lahat, mga kabady. Maaga ang gising, gabi ang uwi. Morning sa ating lahat mga kabady. Woo! Medyo maginaw. Spray tayo ng kalamansi. Medyo maaga tayo. Alas 5 po ang ating oras, pero maliwanag na oh. Let's go! Sasangkap pa tayo ng gamot. Mga alas 6 sakto yan, makakapag-umpisa na tayo. Amoy tagulan talaga. Amoy tagulan mga kabady. Kasi umulan kahapon. Tubo na yung damo dito sa daan yan. Wala yung alikabok. Parehas ko si Mount Arayat ngayon, no? Flawless na flawless. Ito mga kabady, hindi natin hawak ang bit. Hawak natin yung makina. Aray ko. Pasan ko ang makina. Pasan ko ang makina. Okay mga buddy, naiset na natin yung makina tsaka yung hose. Hindi pa tayong tatrabaho, basa na ako. Sa ano, sa dahon ng kalamansi oh. Ibang basa. Kakadaan natin. Basa na yung short ko tsaka yung ano? Short at tsaka damit. Long sleeve natin basa na. Ay, may iba naman tayong extra, pero mamaya na akong papalit at babasa rin naman yun. Mamaya na siguro pag tapos natin mag-spray. Antabi muna tayong konti at masyadong matubig mga kabady oh. Time natin matagtag ng bagya yung ito yung mga kabady oh. Yung sinasabi ko mga kabady, nag-hold ng tubig ang kalamansi oh. Kahapon pa ulan yun. Nakayuko sila oh. Sado oh. Hindi ka maghugas ng kamay eh. Basa na. Tabayaran ko rin yung gamot kay kakang isa eh. Coffee muna kami hanggat nagpapatiktik ng hamog. Unang uran ng Mayo. Unang uran ng Mayo. Kala ko nga papalo up pa kagabi eh. Makulimlim sa gawin dun eh. Ginabit ng palanggana. Kaya makato sa benda unang uran ng Mayo. Kaya dungus. Hindi mo yung alim. Ano tayo mga buddy? Spray. Dalawang pasok pa, yara na tayo. Pasok dito. Pagpasok mo pa lang 1, 2, 3. Pagbalik 1, 2, 3. Okay.
Karga lang kami mga buddy, naubusan namin isang bulibag. Mga buddy, yung pinagawa natin lona kay, o yung pinatahin natin lona kay Kuya Jeff, ay hinatid niya na sa bahay. May isang araw pa. Kuya Jeff, maraming salamat. Nagdala na lang kita na ano, gulay sa bukas or makalawa. Thank you. Ay pabayad ni Kuya Jeff mga buddy. Spray. Spray, malapit nang matapos. Mamaya mga buddy, punta tayo sa farm tour. Natin mga trabaho natin doon. Sa farm tour mga buddy ay ano tayo doon? Laban hati ang laban natin doon sa farm tour na yan. So pagka pwede nang pabungahin ay pabubungahin na natin. Tapos 50% sa may-ari, tapos 50% sa atin. Tapos nag-aalaga rin. Kumbaga, ewan ko kung sa usapan ay kung ilang percent si Slow mga kumadi. Kaya obligadong tukan nating mabuti mga kabady, dahil alam niyo naman ang puhunan sa kalamansi ay hindi biro, magastos. Kaya kailangan nating alagaan din mabuti para yung nagpipinance ay makabawi at kumita rin, diba? Kailangan yan, balanse mga kabady. Intindihan, kumbaga. Hindi pwedeng siya lang ang iintindihin at hindi rin pwedeng tayo lang din ang iintindihin. Kumbaga, ano yan, give and take dapat. Dahil danas natin mga kabady. Danas natin mag-finance, danas natin magtrabaho. Tayo, nagpipinance din tayo ng kalamansi na to. Yung kalamansi natin na to. Tapos the same time mga buddy, tayo rin nagtatrabaho, di ba? Kami dalawa ni Kuya Rodel. Kaya hindi biro. Ang kalamansi naman sa kabila mga buddy, maganda naman ang dating. Dahil yun naman ay nagmula sa one stick. Kasi malaki na yung pagkakabulas na yun. Kumbaga sa edad niya ay nakaangkop lang din yung laki ng kalamansi. Though may mga maliliit din, nakapailan-ilan, pero yun naman ay makakahabol din yun. Maganda nga yung hindi masyadong matangkad eh. Bagay, sa susunod pagkera ng tag-ulan na yan ay ipoproning naman natin yan para hindi agad tumaas. Pangit pagka masyadong mataas mga kabady, di ba? Kailangan yung bumilog. Mapabilog natin. So nakapag-order na tayo ng punlang kalamansi mga kabady na panguhulit natin sa farm to. Order tayo mga 50 piraso para sigurado. Hindi pa natin yung ibang mga matay. So by next week daw ang dating ang baba ng punla. At baka sakali rin mga kabady na yung darating na first week ng June na yan ay may pa-order din tayong kalamansi sa isa nating kliyente. Kaya sana ay magkasundo para nang sa ganun ay another client na naman mga kabady.
Kasi Isla mga kabady ay may bayad naman, may sweldo yun doon, buwanan. Kinsenas katapusan ng kanyang sweldo. Tapos pag nagpabunga na ay wala na siyang buwanan mga kabady. Porsyento na siya. Porsyento. Linawin ko lang ulit mga kabady yung farm to po ay hindi po sa atin yan. Tayo lang po ang nangangasiwa. Sa atin lang po pinagkatiwala yung kalamansi. Kailangan natin alagaan mabuti. Paminsan-minsan ay hindi natin mga kabady, siyempre busy rin dito kaya madalang makapunta doon, pero doon pa man ay nangingi naman tayo ng update kay Isla mga kabady kung ano yung ganap at kailangan ng mga kalamansi. Yun lang yung huli, hindi niya na ako na-update doon sa mga hulipin, sa mga namatay mga kabady. Na siyang update patungkol sa akin doon, kaya yun, inaksyonan ko na kaagad mga kabady para makahabol agad. Order tayo mga kabady yung ano na, yung malaki ng punla para makasabay. Large na yung kinuha natin. 20 piraso. Kala siguro niya kaya hindi siguro ako ina-update sa mga namatay mga kabady. Kala siguro niya ipapagalitan. Pagalitan ko siya, hindi naman, wala namang may kagustuhan ng ganon, di ba? Masali talaga yun. Masali talaga yung may mga mamatay. Kung dito nga sa atin, nalalaki na mga kabady, edad 3 taon na, 3 taon mahigit, may namamatay pa rin, naguhuli pa rin tayo. Ganun talaga kasi may buhay din yan. Sino ba naman na nagtanim na gustong mamatayan ng pananim, di ba? Sali talaga yan. Kumbaga ang sa akin lang ay siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi niya ako na-update. Kaya pinagsabihan ko naman na mga kabady na pagka ganun, mag-update agad para magawa agad ng paraan na kung saan ay makapaghulip agad. Bawa, napansin niya may patay na 2 or 3, ganyan, 4, or kung ilan pa man, sabihin agad para makaganon ay mapalitan agad. Kaya nga yung in-order nating pula mga kabady ay 50 piraso para just in case na meron pa ulit mamatay na hindi naman natin kagustuhan ay mahuhuli pa agad. Meron tayo reserva doon, diba? Nung dapat para nun ay hindi maghabol-habol pero pagdating ng isang taon at kalahati hanggang 2 taon mga kabady, halos papare-parehas lang din yun. Dahil yun naman ay alaga naman sa sa pataba, kaya lang medyo nabibitin sa patubig dahil kumisan makulimlim, kumisan ay mainit, nayayari naman patubigan lahat mga kabady. Kaya sa susunod ay suggest natin kay boss na na natin yung isang makina, deep well,
sa isang makina at isang kaligay mga buddy na pang suporta. Yun naman ay gagamitin lang pag talagang kailangan na apurahang magpatubig. Lalo ganyang tag-init ay alam naman natin mga buddy na napaka tao sa tubig pagka mainit. Halos sa pagitan 3-4 na araw lang ay patubig. Kasi nga po mga buddy ay sobrang init. So iwan ko ulit si Islaw doon mga buddy pagka all goods na ulit yung mga kalamansi. Iyaano muna natin. Set muna natin na maayos yung mga kalamansi. Masipag naman siya, kung sa masipag ang inaano ko lang sa kanya, hindi niya lang alam pag sunod-sunurin yung mga trabaho na kung saan ay sabi ko sa kanya kapag hawak mo yung isang trabaho, huwag mo munang bibitawan hanggat di yari. Ibig sabihin, huwag ka muna lilipat sa ibang trabaho hanggat hindi mo nangyayari yung isang trabaho. Diba, nag-grass cutter ka. Kung 3 araw ka mag-grass cutter, yariin mo muna yun sa 3 araw. Eh yung patubig, pwede mo namang i-andar yun hanggat nag-grass cutter ka sa isang area. Diba? O, pag nagpahinga ka, balikan mo yung tubig. Kung pahinga ka ng grass cutter, silipin mo yung patubig mo kung nasa na. O, lipat mo pag napuno na. O, pagkapahinga, banat ulit ng grass cutter. Ganong diskarte ba? Sabi ko sa kanya, hindi naman laging matutulungan kita dyan, kako. Since bata pa naman yung kalamansi, hindi naman ganun ka maintenance pa yan. Patubig, pataba, tsaka damo lang ang kailangan yan. Dahil siyempre may trabaho rin tayo. Sa ngayon ay sinisingit-singit natin para may upsell ko lang mga kabady yung trabaho doon. Sabi ko nga sa kanya na kung hindi kaya, huwag na siya maggulay, last na yun. Para mapukusan niya ng gusto yung kalamansi. Kasi mga kabady, kung mapapabayaan yung kalamansi at magugulay siya, eh hindi obra yun. Dahil yung kalamansi na yun ay napakalaki na ng puhunan doon. Sabi ko sa kanya, pag-igihang mabutit para sa kanya rin naman yun at trabaho naman niya yun, diba? Kaya naman pag maluwag bira, ganun lang, basta kaya. Pagka hindi kaya, hindi kaya, lalo pagka may trabaho talaga. Pag wala, tulungan natin siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka ako pwede yung puro ganyan at pagagalitan ka ako ni boss. Sabi, kahit ako, pagagalitan ko talaga siya kasi ilalagay ko yung sarili ko mga kabady na ako yung may-ari ng farm na yun, tapos ganun yung magtatrabaho diba? Kaya sabi ko, pagbutihan mo. Kumbaga, hindi pa kasi ngayon ang ani niyan, sabi ko. Pagtungtong ng 2 taon yan, mas lalo ka na kako. Kailangang pagbutihan pa. Dahil yung edad na yun mga buddy, kung maganda na yung bulas ng kalamansi, pabubungahin na natin. Sabi ko, kondisyon mo ka na maganda yung katawan mo. Tinatanong ko naman sa kanya kung kaya niya, kaya naman daw niya. Pagka ako ganyan, pagbutihan mo para sulit ka ako yung tinatrabaho mo dyan. Sabi ko, paano ka ako kung di ako makapunta dyan wala na, yari ka ako tayo dyan. Ayan ka ako, tulungan na kita, huwag na akong hayaang tabunan pananda mo.
Pero kung tag-ulan, pwede naman kako, pero wag naman lahat. Kasi kako tag-ulan, hindi ka makapag-grass cutter, hindi ka makapag-spray. Pero kahit yung tabing puno lang ako ng kalamansi, ay babanatan mo ako ng spray, ng grass cutter o tabas. Para lang kako kahit pa paano ay hindi matabunan. Tay, mga ganung bagay mga kabady portahan natin. Pero pagka nagpabunga na doon, once na magpapabunga na ganun, ay hindi pwedeng doon lang kumuha tayo na isa pang tao na magbabantay para yung pag-i-spray ay maging pulido talaga. Kasi hindi yung bara-bara mga kabady na mag-i-spray lang. Hindi naman bara-bara yung gastos. So mga kabady, yung medyo kahit hindi masyadong pulido, tayo maayos lang. Baka na ay kumita. Kasi mga kabady, nasa nag-spray talaga ang buhay niyan. Lamansi. Pag di maayos ang pagkaka-spray niyan, walang matitira dyan. Sayang ang gamot, ang pagod, ang gastos. Pero yun naman mga kabady ay monitor na lang natin yung papabunga na. Pag mag-i-spray, kahit wala na siyang gawin maghapon, basta puliduin yung pag-i-spray, kinabukasan na siya magtatrabaho no. Kaya pagka nasasabihan ko sister mga kabady, naaawa rin naman ako, kaya lang para sa kanya din naman yung sinasabi ko Hindi naman ko siya sasabihan na para sa akin, sa kanya din, dahil siya yung nagtatrabaho doon. Kasi pagka hindi natin mga kabady, hindi matututo talaga. Kumbaga kung hayaan lang natin na gano'n, palagay ko kulang lang siya sa kulang lang sa mando. Yung yung halimbawa, walang magsasabi sa kanya na tara, kilis na tayo, parang gano'n. Pero pagka nandun ako mga kabady, may pwersa, tumatawad, bukas naman hindi, bukas ka ako, wala namang akong problema. Baka mabilis tayo matapos. Kasi kung papaata tayo dyan, hindi talaga tayo mayayari. Abutan tayo na susunod na trabaho dyan at dyan pa rin tayo. Pero mga kabady, ito yung mag-aabono, magpapataba, ay monitor tayo doon para hindi lumaki ng ibang mga bulugan na agad natin. Tinuruan ko naman na siya. Noon pa lang tinuruan na natin siya kaya lang siguro kinakabahan siyang magtanggal, baka mamaya mali yung matanggal niya. Siguro lumaki yung iba. Saka pagka magpapataba ay tayo ang bibira. Ay, ang bibira ng pataba. Para lang siya, patubig, saka pagdadamo siya. Ako ang babanat sa pagpapataba ng kalamansi. Yun na lang, patapos na. Basa na tayo. Thank you Lord, patapos na po.